loob nyo, baka pag kinakain ko yung mani, mabilaukan ako. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nang mabatid kong, pag may nababatid ako, Diyos ko ako, kung may susuka ko lang, dadaluritin ko, bibig ko, susuka ko lahat, nasa inidoro na. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Ama. Napakadakila niya. Naku, nagkasala na naman. Ang tao, ay sino kaya pinatatama ni Apo Kunching? Wala po. Yan ang mundo. Ganyan ang ugali ng tao sa lupa. Buhay po ba ang Diyos? Eh ngayon, kung palagay nyo'y kayo yun, aba hindi ko kasalanan yan. Buhay po ba ang Diyos? Tama po ba yun? Sapagkat, araw-araw po pinakikinggan ko yung mensahe, wala namang magkakatulad eh. Eh pagka halimbawa po mensahe ng Lunes, mensahe ng Martes, mensahe ng Miyerkules, eh gayon, hindi na po ako mangungusap dito. Eh para sirang plaka pala. Eh maliwanag po sinabi ng Panginoon ay ganito, babalong ang salita ko, sisibol ito. Ambing lamang eka sa balong malalim na aapaw at papaibabawin ko. Kaya't subalok lamang ng sumalok ang may gusto, hindi matitigangan ako. Di po ba ganyan ang Diyos? Kaya naman, kung kahapoy wala ka at ngayon ka dumating, sigurado iba ngayon at iba kahapon. Kaya wag mong isabihin sa akin, pare-pares lang eka yun. Kaya eka, at sabi pa, marunong na eka ako noon, alam ko na eka yun. Sabi ko naman, ganun ba? Sabihin mo ka ako'y palit kami. Buti pa pala siya, alam niya na ako'y wala pang alam. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Wagas at tapat ang pag-ibig niya. Walang maliw, magpakailan pa man, at taong kanyang mga minamahal. Halina kayo mga anak niya, na tunay na tapat at mahal, ng amang sa inyo'y bumuhay, upang siya'y damhin sa kalooban. Halina kayo mga minamahal, magtanto at magnilay, bulayin nyo aking tinuturan, kung paano ko iniiba-ibayaan. Tinig at himig kong tono'y alay, wala sa inyong makakaalam. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Buhay ba ang Ama? O sulong, magmagaling ka nga. Sabihin mo nga, pagtindig mo dito, kaya ko, kayan. Sige, tingnan ko. Tingnan mo nga, kapag di ka napahiya at nagyayabang ka lang, ang wika ng Ama, anak, huwag niyo akong hahamunin. Sapagkat kailanman, hindi ako nagpapahamon. Kundi ako'y nag-aakay, nagtutuwid at nagbibigay, upang ako'y inyong matunton sa aking kabanalan. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekarameneyahana, nekarameneyahana, nekarameneyahana. Diyos ko at Ama ko. Alam niyo po, pag nakikinig ako ng mensahe na sinabi ng Espiritu, sulong eka, tumindig, Panginoon, Constancia, magpahanggang ngayon ba anak, ay bagong-bago ka? Ano ibig po sabihin bagong-bago? Mula sa simula, tinatanong mo na yan, baka magalit sa iyo ang tao. Hanggang ngayon, nakikinig ang iba sa iyo. At sumusunod naman sila, yaong nakikipagtotoo. Bayaan mo yung ayaw, ako bahala. Buhay ba ang Ama? Nawalan ka na ba ng tagasunod? Hindi naman po kasi ako ang sinusundan nila. Yan ang totoo, anak. Hindi ka ang sinusundan, kundi ako. Sapagkat kung ikaw, sino susunod sa'yo? Oo nga naman po. Kaya sabi ko, patawad po. Gamitin nyo ako. Sumayin nyo ang kapayapaan,
pagharian kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Kaya dahil tapat, totoo ang Diyos, sigurado, kung ano paniniwala, pagtitiwala at pananalig mo, bibigay sa iyo. Pananalig mo, ay, may pera ako mamaya. Ay, may grasya ako mamaya. Ay, ton. Bukas na ang ATM ko. Hey, be, sabi ng Ama, anak, yan ang gusto kong pananampalataya. Sapagkat habang ganyan ang pananampalataya mo, buhay na buhay ang pag-asa mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sa inyong lahat, umasa ka sa Diyos at mayroong handog siya. Yan ang gusto ko, anak. Kumain kang mag-isa. Na di ninyo kayang liripin kailanman. Yaong gagawin niya't magagawa sa buhay niyo. Yamang siya'y sa inyo'y totoo. Hanapin niyo siya at masusumpungan. Yung kanyang kabutihan, kagandahang loob. Walang layon siya't nasa sa inyo, kundi ang pawang katotohanan. Na mapabatid niya, mailagak sa tuwina, sa isipan ninyo'y mabuksan na. May kintal na lubusan, yung kanyang mga aral. Sa puso nyo'y ganap nyong kamtan. Pagmamahal na tapat sa tuwina, na hindi kailanman mamamatay. Pagkat ang Ama ay buhay na buhay, sa piling niya'y wala kang magagawa, kundi umasa, magtiwalang tapat. Papakita niyang magagawa tuwina, asamin mo lamang, makatalim at sumunod ka sa mabuting layo't kanyang nasa. Halina kayo, paaliw katao, sa isip mo'y gawin tuwina'y siya. Ang mithi, alalahanin, puso mo'y kanyang babahaginan. Nang matapat na damdamin at di talusira, ng galak at hindi lumbay, nang hindi pasakit kundi magaan, na bawat araw ay magagawang dalhin at yusan hanggang makasadya. Abutan mong hangganan, na doon ay mayroong sa'yo'y naghihintay upang ilagak na tuwiran. Mitiin mo tuwina, siya ang madama, apuhapin mong anak niya. Ang wagas at tapat na pagmamahal niya, nang di manimdim at malumbay ka. Puso'y aliwin niya, tuwina, papayapain isipan mo. Pandinig ay nakarinig, ang may matay magliwanag.
Ang may pandamay makadama, walang nauna na di mahuli, walang nahuli na di mauna. Yamang buhay kayo, ang may buhay na buhay, at siya'y Diyos ng mga buhay. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay po ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Tumpak po ba ang gawa ng Diyos? Tapat po ba ang ginagawa niya? Kumusta na? Sige nga, galaw mo. Aba, hatakin mo nga. Aba, sige pa. Hatak. Ayan. Panalangin, walang humpay. Tama ba? Napakagaan pa ng inyong binata. Nais ko lamang pong muli ibalik sapagkat sabi sa akin habang hinahaplos ko, maititiis mo nga ba yung 8 taon na hinihintay? Kahirap nun ano? At yung hinihintay mo para doon sa 8 taon na yung palayain ay mahal na mahal mo. Nang panahon po yung apo ko, hirap na hirap sa pagdumi. Ang sabi ng Panginoon 8 taon makakalaya ang apo ko. Diyos ko, ini-imagine ko 8 taon katagal magdusa ng apo ko. Ngunit bakit po nakausad ang bawat araw nakikita ko siyang naglalaro, nakikita ko siyang masaya, nakikita ko siyang nanonood, nakakapag-aral siya, bagamat may pinagdaraanan siya. At nang dumating yung 8 taon na hindi pa ora-orada, 8 taon na nga. Magsisiyam na buwan, ay magsisiyam na taon pa. At isang araw doon pa lang niya sinabi, di na po ako na, Mama, may sorpresa ako sa'yo. Kala ko'y kung anong dala-dala niya. Excuse. Bilang tao na yun. Ano naman ang sorpresa mo? Sabi ko. Nako, tagintig. Hindi bali po na ako'y naubo. Masaya naman eh. At alam ko mamaya wala na ito. Ganito po yun eh. Ano sorpresa mo ka ako? Ay, hindi mo ba alam Eka? Kaya nga ka ako sorpresa eh. Hindi na kaya ako nagdadaya pero... Ano? Talaga po? Bakit po lumipas ang mga taon hindi ko naalala? At hindi rin ako nahihirapan na sasaktan? At bakit di po ako nalumbay? Sapagkat araw-araw kong ninanamnam ang salita ng Diyos. At siya ang nakakaaliw sa akin. Yun ang nagpapatibay. Yun ang nagpapagalak. Yun ang bibigay pag-asa sa akin. Kaya sabi ko, patuloy mo akong gamitin. Ang hirap po sa tao, gustong masaya, gustong maaliw. Ayaw naman paggamit ang isip niya kung ano-ano ginagamit ng isip niya. Ano na kayang ginagawa ng aking anak? Ano na kayang ginagawa ni Pedro ni Juan? Ay, walang hiyaya si Petra na yan. Naku, Eka. Paano ka nga aliwin ng Diyos niyan? Ang sama ng inisip mo. Buhay ba ang Diyos? Kaya sabi niya, ang salita ko ang nagbibigay, sigla at buhay. Subukan po ninyo. Gusto mo mabago ang pag-uugali mo, lagi mo namang iniisip yung nakakainis sa'yo. Huwag mong isipin yung nakakainis. Ang isipin mo yung nakakatuwa. Huwag mong isipin yung nakakabagot, nakakatakot. Yung baka mawalan ka ng pera, baka mawalan ka ng ganun, mawalan ka ng ganun. Ang isipin mo magkakaroon. Kaya, kahit hindi ka humihingi, aba nagugulat ka pa.
Ang tanong ko po, teka lang. Upo ako, no? May tinanong po ako sa Diyos, eh. Panginoon, bakit sabi nung naglilingkod siya? Bakit sabi, lingkod siya? Bakit daing siya ng daing sa buhay niya? Sasabihin, iba po kayo kasi. Kasi po, iba kayo, iba ako. Ano na iba? Parehas tayong tao. Ang kakaiba siguro, magpakatuto tayong parehas. Buhay ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kung sasabihin mo sigurong iba na, kaya siguro ako binigyan ng hingi ako, talagang magkaiba tayo. Hindi ko naman hiningi yan, dinarating sa akin. Maingit sa akin ngayon ng tao, di maingit siya. Joke po, sabi ng tao, no? Hindi ko po ba alam bakit ganito katapang ako magsalita? Sapagkat sabi ng Diyos, patatapangin kita sa totoo. Ngunit sa hindi totoo, anak, huwag kang magsasabi. Kaya naman po pag hindi totoo, takot na takot ako magsabi. Kaya pag may naghatid sa akin, alam niyo po ba, sabi ni ganito, sabi ni ganon, sabi ni ganyan, ano ka ako, tumigil ka. Kung di maganda, wag mo nang yatid sa akin. Kung maganda, sige, tuloy mo. Subukan niyo pong tularan. Sige po, hindi man ako nagmamagaling sa inyo. Subukan niyo lang po. Ang hirap po, naghahanap pa kayo ng kwento . Ano sabi niya? Ano? Pag sinabi naman, walang yaya, kaya nang nagigil. Tinatanong mo't nung sinabi, nagigil ka. Pag halimbawa po yung sinasabi, alam niyo po ba, sabi ni, inaaya pa ako sa, doon daw ako ganun ba ako? Ano man sinabi mo? Sa inyo po, hindi pa ako makakumpleto, doon pa ako sasama. Ganun ba ako? Ba't di ka naman sumama? Sige ka ako. Magpakasama kayo, magsama-sama kayo. Dahil sa Diyos ay Diyos. Kaya lang alalahanin niyo Diyos. Ano po? Kayo, pag sinabi, pumunta ka doon. Maganda yon. Sige po, pumunta kayo. Hindi naman po ako natatakot mawalan Sapagkat hindi naman po ako nakikipagpahaliksahan. Totoong-totoo po, tataas ko po kamay ko. Ako'y maglilingkod po sa bawat araw kung sino pahatid ng Diyos dito. Pero hindi po ako makikipagpahaliksahan. At di po ako mga agaw. At di po ako manunulot. Dahil di ako manunulot. Yung alam ko sulutin yung palay, buburikiin. Titingnan ko anong palay. Pero yung si Juan at si Pedro, ba't gagawin mo yon? Nasa Diyos ka ba niyan? Ba't ginagawa mo yan? Kung naririto ka naman para maisumbong ka lang sa kabila kung, pinaglalaban mo yung kapwa mo. Hindi ba dapat pag-isahin mo? Halimbawa po, ikaw born again ka, no? Dito, katoliko. Naririto ka, nagsasurvey ka. Pagkatapos, susumbong mo, ganun pala ka doon, ganun. Nasa Diyos ka ba niyan? Nasa Diyos po ba kayo noon? Ewan ko po sa inyo. Bahala na po kayo. Halimbawa po, magkakasama kayo, Magkakasama kayo, nagtatawanan kayo. Pag nagkapanag po kayo, sasabihin nyo, maka-Diyos kayo. Pagka nakatalikod naman po kayo, kung ano-anong pinagsasabi nyo sa kapwa nyo, tama po ba kayo noon? Tama po ba kayo? Nako, ang nakakatakot po sa lahat. Yung ngayon maganda kang manalita Nakakalusot ka kahit na nanloloko ka Paano kaya kapag ginawa kang bahala na po kayo? Sabi ko nga nakakatakot po yun, Di po ba nakakatakot? Napakabilis pong gawin ng Diyos yung kaganda mong manalita ngayon, mamaya. Di po ba kayo natatakot doon? Di po ba kayo natatakot doon? Po. Ngayon po, kung wala kang ginawang hindi tama, kapag nagkasakit ka, masasabi mo, Panginoon,
Patawarin niyo po ako kung sa isip, sa salita at sa gawa ay meron pa po akong mali. Pinagsusumikapan ko at pinagsusumakitan ko pong magpakatotoo sa'yo. Nawa naman po'y dinggin mo, gumaling na ako. Masasabi mo yun, di ba? Eh, paano kung nakikita ng Diyos, sinungaling ka? Panginoon, pagalingin mo ako. Anak, sinungaling ka naman eh. Ang kaharap mo, katuwa-tuwa mong kaharap. Pagtalikod, siniraan mo. O, ano sasabihin sa'yo? Di ba ganon? Ano naman sasagot mo? Halimbawa lang po ito. Halimbawang totoo na nagaganap. Eh, lilihiman niyo po ba ang Diyos? Eh, sabi nga niya, pag inikot ko ang mata ko, kahit nasa kuweba, nasusuri ko. Buhay po ba ang Diyos? Eh, lalo na po, halimbawa. Halimbawa po ano? Itong batang ito, tapat na tapat sa akin. Totoong totoo siya sa akin. Eh dahil hindi siya kumikibo gagawin ko na lang ba sa kanya yung gusto kong gawin? Po, magagawa ko yun dahil wala akong hiya. Ngunit paano kaya yung Diyos na nagmamahal sa kanya? Dapat maisip niyo po yan. Kapag ganyan ang inisip niyo, matatakot kayong gumawa ng hindi tama sa kapwa niyo. Sige. Eh, tatanga-tanga naman yan, hindi naman niya alam Naku, et cetera. Eh, paano ang Diyos? Yan po ang laging isipin nyo. Ang kapwa nyo hindi makagaganti, ang kapwa nyo hindi niya alam, ngunit paano ang Diyos na nakakaalam? Yun lamang po Napakasimpleng isang katwiran na dapat nyong suriin. Buhay ba ang Diyos? O halimbawa, lihim niyong sinabi sa kapwa nyo. Walang alam yung pinagkukukwentuhan nyo. Pinagkukwento nyo. Tahimik lang yung pinagkukwento nyo. Yung sinisiraan nyo, tahimik na tahimik at wala namang alam kundi yung kanya lang. Hindi niya alam, sirang-sira na pala siya. Ngunit, wala man siyang alam. Ang Diyos ay nakakaalam. Sa palagay niyo, pababayaan ng Diyos na lagi na lang ganon? Matakot po. Ako naman po, sinasabi ko lang ito, pero nasa sa inyo pa rin po. Pero hindi ko alam ba't ito linalabas. Siguro naman po, hindi ako magkakatalang isip, Dahil totoo po ito Kayo po magsuri, totoo po ba o hindi? Totoo po ba o hindi? Eh, paano ka nasa Diyos niyan? Kung nakukuha mong magtawa ka, nakakatawa ka dahil masasaya kayo, pero meron kayong mga niloloko at meron naman kayong sinisiraan. Masaya ba kayo noon? Ang tunay na masaya, hindi inuusig ng budhi niya kahit na matulog at magising siya. Yan ang tunay na kaligayahan. Kapag hindi po kayo mapakali, suriin ninyo. Kapag kayo hindi mapatag, kapag kayo hindi matahimik, kapag kayo hindi makatulog, kapag kayo nag-iisip, kapag kayo nagagalit, kapag kayo may pagdaramdam, suriin nyo bakit? Madali nyo pong makita, may kasalanan kayo. Mahal na mahal ko kayo. Sapagkat ang taong hindi nababagabag ng kanyang sinabi, patag lang siya. Kaya, ang Kristo hindi binagabag ng kanyang sinabi. Hindi siya nabagabag sa kanyang sinasabi. Sapagkat totoo sinasabi niya. Sino nabagabag? Sino? At itaga niyo po sa bato, kikilos ang amang totoo. Kapag may nakita siyang hindi mabuti, na ginagawa ng kapwa-tao niya sa mabuting nagpapakabuting tao, siya. Wala na pong maglilingkod. Kapag pinabayaan ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo, nagpapakabuti ka, ginawa mo lahat ng kabutihan, pagkatapos papahamak ka pa. Abay ba, tulog ka na lang. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kaya, ang nakising sa katotohanan at nagbago, pinagsusumikapan niyang magbago pa.
Pinagsusumikapan niyang magawa ang mabuti. Nagsusumakit siyang makasunod, makatalima. Ngunit yung kapwa niyang hindi totoo, pinag-iisipan siya kung ano-ano. Pinag-iisipan ng kung ano-ano. Nag-iisip ng kung ano-ano. Sino mali? Sino may kasalanan? Hindi, bali nang ikay pag-isipan ng kung ano-ano. Huwag lang ikaw ang nag-iisip ng kung ano-ano. Tama ba ga? Mamili kayo ngayon. Ikaw yung nakalagay doon sa wala ka nang ginawa kundi magpakatotoo, o ikaw yung nag-iisip ng kung ano-ano sa kapwa mo. Malaya kayo ngayon. Piliin nyo na ngayon. Kwaresma na. Mamili na kayo ngayon sa tama at mali. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo. Matigib kayo ng pangunawang totoo. Magalak ang puso nyo sa pag-ibig ng Ama. Madaman nyo ang katapatan niya. Magnilay kayo sa bawat araw na ginagawa nyo. Pagnilayan ninyo ang bawat nagaganap sa buhay nyo. Kung niloob ng Amang naganap yaon para dalisayin kayo at maging tigib ang pagmamahal nyo, tanggapin nyo at pasalamatan siya. At sabihin nyo, Ama, hindi ko ito kaya, ngunit ikay kaya mo. Yamang ikaw pinaglilingkuran ko, tulungan ako. Alam kong di pababayaan ako. Ngunit ang naganap sa inyo kung kasalanan nyo, pagsisihan naman ito. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Kaya muli papasok ang salitang, ang masakit sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Pagpalain kayo.